Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian supports the opening of the bicameral conference on the 2026 national budget to public viewing. For more details, we have mobile journalist Mary Mon Reyes who's covering the Senate. Mary Mon, okay, so ilang mga senador ang sumusuporta sa ganitong sentimiento? Kasi ditong BICAM, dito sinisingit yung mga insertions na misteryoso na walang paliwanag at walang records. Magandang hapon, Lord and Denise. Tama yan. At so far, sa itong mga lumipas na araw at linggo, simula na nag-open ang 20th Congress, marami sa mga senador, even mga kongresista, ang may nais talaga na magkaroon ng transparency, yung pagiging bukas sa publiko nitong BICAM. Ang nasabi pa nga kanina ni Senator Sherwin Gatchalian, internally, tinatawag nga raw nila ito yung golden age of transparency kasi even yung publiko mismo mula sa civil organization groups, even mga pribado nga individual, nais daw talagang makita yung pagdating dito nga sa national budget. At ang nasabi naman dito ni Senator Sherwin, nais nga nila na magkaroon ng malaking budget allocation o ma-prioritize ang education sector pagdating dito. Ang habang nga nila, ipipilit daw nila na lumagpas ng 4% ng GDP ng bansa yung budget allocation for education. So yung 2026 national budget, gusto raw nilang matawag ito na education budget. Pero hindi naman daw ibig sabihin nun, edukasyon lang tututukan nila. Tututukan pa rin naman daw nila yung ilang mga sektor pang nangangailangan ng budget allocation. Alinsunod doon ito doon sa sinabi nga ni President Bongbong Marcos ng kanyang SONA na kailangan matugunan yung pangangailangan ng education sector. And since malaki rin ngayon at malawak ang panawagan pagdating sa transparency, isang nasabi ni Senator Sherwin na gagawin nila is magkakaroon ng requirement para sa Department of Budget and Management ng pag-upload nito sa website ng kopya ng budget preparation forms ng mga ahensya. Itong budget preparation forms, yung sinasubmit kasi ng mga ahensya na may mga proyekto, dito nakalagay yung budget na kanilang kakailanganin. Yun nga lang daw kasi kailangan din magkaroon ng uploaded or digital copy online para lang masiyasat ng mga tao. Kasi minsan daw pwedeng magkaroon ng additional request daw for budget itong mga ahensya. So at least maganda raw makita doon sa digital copy kung kasama ba doon sa original request nila itong possible additional budget. Pero hindi naman daw lahat na bibigyan ng request nila, pero just to be sure lang din at maging transparent, ito yung sasagawa nila. Same din ito doon sa i-approve ng Kamara naman na General Appropriation Bills. Kailangan i-upload sa kanilang website at magkaroon din ng digital copy. Yang mismong fina-flash na photo, yan kasi yung pinapasa sa Senado. So minsan pahirapan daw kasi kailangan mo siyang i-scan through, kailangan daw nilang ipascan isa-isa yung mga pahina. So magiging request na rin nila dito, lalong-lalo na rin sa GAB ng Kamara, magkaroon din ng digital copies para mas madali din yung masiyasat isa-isa. Asahan din daw na lalabas sa Senate website yung Senate Committee reports tungkol dito sa budget, pati yung pinagsamang version ng budget ng Kamara at saka ng Senado bago ito ipadala doon sa ehekutibo. At ang nasabi naman dito na Senator Sherwin, nakausap niya na raw si SP Chis Escudero tungkol dito at plan niya na mag-file ng resolution na para ma-operationalize na ito kasama ng kooperasyon ng Kamara. Nasabi rin, nabubuo rin daw ng budget analysis framework para dito sa mga mambabatas o kahit na sinong gustong masiyasat yung magiging BICAM or kung paano nga ba nag-work itong pinaka-budget process natin. So at the end of the day, sinusuportahan ni Senator Sherwin yung pagiging bukas sa publiko nito nga BICAM. Oo. So, teka. So, yung mga nilista mo, Mary Mon, no? Na mga ilan sa mga posibleng paraan. Pero, okay, ilang mga senador ba ang kasama niya sa sentimentong yan? Walang nabanggit si Senator Sherwin, pero ang sabi niya, yung sentiment daw para matugunan yung call for transparency is mutual sa lahat ng mga senador. So we're hoping na pagka naipasa na, or they're hoping na pag napasa na nga nila itong resolution, hindi lang daw dito sa Senado, even sa Kamara, yung magiging counterpart nila pagdating sa budget, is magkakaroon talaga, ng cooperation pagdating dito sa transparency efforts nila pagdating sa budget at sa BICAM. And kasabay din dyan, singit na rin natin na pag-usapan din syempre yung impeachment, wherein supposedly ngayong araw, August 4, tulad ng nasabi ng mga lumipas na linggo nila Senator Joel Villanueva, nausog ng August 6 yung pagdedesisyon na ng mga senador dito sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Senator Sherwin, may desisyon na siya pero ayaw niya raw ma-preempt yung internal decisions din ng mga senador. So asahan na lang daw yung pinaka-debate at usapan by Wednesday. Pero para sa kanya,
nananatili pa rin yung katayuan niya na sundin ang konstitusyon na nagsasabing ang Supreme Court ang final arbiter pagdating sa mga isyong may kinalaman sa saligang batas. And para sa kanya, dapat daw sundin itong ang desisyon ng Supreme Court. Kani-kanina lang din bago tayo tumayo dito, dumating din at pinaunlakan tayo ng mabilisang panayam ni Senate Majority Leader Joel Villanueva. Nagsa-celebrate ng kanyang golden birthday rin today. At ang nasabi niya naman sa atin, later doon sa plenary session, meron pa kasi natitirang ilang mga komite. So ang narinig na natin, yung Science and Technology Committee, kukunin ito from Senator Alan Peter Cayetano, ibibigay kay Senator Bam Aquino. And yung Ethics Committee, ang sabi ni Senator Joel, siya raw ay mukhang pinupush na manungkulan doon as chairman ng committee. So yan yung asahan natin mamaya sa plenary session. And then on Wednesday, yung sinasabing mainit-init na magiging debatehan at possibly botohan nitong mga senador kung ipagpapatuloy ba, susundin ba nila yung desisyon ng SC na unconstitutional yung impeachment case or kung magkakaroon pa sila ng ibang desisyon dito, lalo pa hinihintay din natin kung yung itong motion for reconsideration na ipafile ng Kamara plus yung request nila ng oras pa mula dito sa mga senador. Balik sa inyo. May tanong ka ba, Denise, kay Mary Mon? Golden age of transparency pala. Ha? Baka mamaya, dahil dan, puro gold yung mga nakukuha ng Teka mga lang. babata. Kumikita sa... Teka lang. Cambio. Oo, matindi. Alam mo, simpleng camera lang na pwede mapanood ng tao. Wala namang problema doon. Hindi yun dapat hassle eh. Oo. Di ba? Mary Tama Mon. yan. Siguro Oo. isingit na lang din natin na since naging special mention ang DPWH doon sa zona nga ni PBBM last time, matik tututukan daw talaga nila ito. Pero lahat ng ahensya talaga, lalo-lalo na kung merong mga proyekto pa na pending or mga inaasahan dito sa susunod na taon, sisiyasayatin daw talaga nila yung budget request nito. So dito, sana matugunan na nga raw yung mga claim na may personal insertion si mga mambabatas, yung amendments nila, baka doon sinisingit itong mga personal insertion nila. And we'll see how everything goes. Pero ang goal nila, transparency plus accountability. Transparency and accountability. Sana wag natin makalimutan yan pag nagbabangayan na ulit. Yung mga nandun sa taas, ganyan yung araw, hanggang maalala lang natin mga ganyan kapag baha na ulit. Anyway, maraming salamat sa iyo ang ating mobile journalist Mary Mon Reyes sa buulat mula sa Senado. Thanks, Mary Mon.